kapuso, ngayong hapon muli po nating babalikan ang mga kwentong nagpaiyak, nagpangiti at naghatid ng inspirasyon sa ating lahat. Tampok ang mga pambihirang pagtatagpo ng mga tagahanga at ng kanilang mga iniidolo. Sa gitna ng trahedya at pagluluksa, lumutang ang kadakilaan ng mga Pilipino. Muli rin nating sasariwain ang muling pagtatagpo ng mga magkakamag-anak na ilang dekada ng pinaghiwalay ng tadhana. Tandaan, libre ang mangarap, ito po ang wish ko lang. Tatak daw ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng matibay na pamilya. Ngunit gaano man kahigpit ang pagkakabigkis na ito, susubukan pa rin itong paghiwalayin ng pagkakataon. Nakilala ang wish ko lang, hindi lang sa pagbibigay ng kahilingan ng mga tao, kundi sa pag-uugnay rin ng mga magkakadugo. Na ilang taon o kahit ilang dekada pang pinaghihiwalay ng tadhana. At dito sa wish ko lang, natuldukan ang kanilang mga pangungulila. Isa sa hindi malilimutang reunion story sa taong ito, ang kwento ng magkuya na pinag-ugnay ng masasayang alaala ng kanilang kabataan. Kuya Geno! Sa dalampasigan daw madalas naglalaro dati ang magkapatid na Roger at ang kuya niyang si Juan. Sa mundong nilikha ng kanilang mga imahinasyon, sila ang bida. Hawak ang kanilang mga sandata, walang maaaring umapi sa kanila. Ispadahan. Uso pa nung araw yung haring Durindana ba yun? Tapos yan, ispada. Ganyan mga laro namin. Pero higit pa sa isang eskrimador ang pangarap ng batang si Roger. Kuya, paglaki ko gusto ko makapunta ng Maynila. Maganda kasi dun eh. Loko-loko ka ba? Alam mo ba ang napakahirap ng buhay doon? Tsaka di mo alam ang mga pasikot-sikot doon. Eh kuya, marunong naman po ako magdiskarte. Palagi nga kitang natatalo sa ispadahan eh. Ang ginagawa natin yun ay laro-laro lang. Pero pagdating sa mga usapan na yan, ibang usapan na rin yun. Pero gusto ko pa rin makapunta ng Maynila. Oh, talaga. Kuya, para tayong loko-loko. Ngunit hindi ba ang mga bida ang siya ring kalimitang pinahihirapan sa mga storya? Maagang naulila noon sa ina sina Roger at Juan. Roger! Kaya wala silang nagawa kundi makipamuhay sa piling ng lasenggo at malupit nilang ama. Ano ginagawa niyo dyan? Kayo, sabi ko sa inyo, pag ganitong oras, magsasahin ka ha? Sasahin ka! Ano ba? Tama na po! Tama na po, Dad. Wala po, Dad. Tama na po! Laging ganyan. Basta nagkamali ako ng konti. Laging ganon. Dad, tama na po, Dad. Ay! Ikaw magsasahin tama eh! Sa mga ganong pagkakataon, walang laban ang mga laruang sandata ng magkapatid sa kamay na bakal ng magulang. Hanggang ang mga latay sa kanilang murang katawan, naging galit na unti-unting napuno sa dibdib ng batang si Roger. Sabi ko, paglaki ko, maglalayas ako. Pagkaya ko nakakong maglakad sa ibang lugar. Sabi ng kuya ko, wag mong gawin yan kasi hindi mo kaya pang mabuhay pag walang kukuhan sa'yo. Sabi ko, kaya ko na eh. Ganun na nga ang ginawa ng batang si Roger. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa hindi na niya naririnig ang sigaw ng ama. Lumayo ng lumayo hanggang sa hindi na niya nararamdaman ang kirot ng mga pasa at sugat. Yun na ang huling pagkakataong nakita ng batang si Roger ang kanyang ama at Kuya Juan. Dito sa Maynila, inanod ng kanyang kapalaran si Tatay Roger. Hindi niya pinalampas lahat ng trabahong pwedeng pagkakitaan. Kahit naman ako walang aral, natuto kong namasukan muna ako ng kuan, yung sa construction dati, hanggang sa pumasok ko sa Luzon, sa Badureng. Napasok ko ng kuan doon, helper muna, hanggang sa natuto ko mag-welding. Nakayang kayo!
Hanggang makatanggap si Tatay Roger ng balita tungkol sa tinakasang buhay sa Negros Occidental. Ang tatay mo ikaw wala na, patay na. Pero ang kuya mo nasa Palawan. Kung gusto mo makita, doon mo siya puntahan. Pagkalipas ng 5 dekada, ngayon na raw dinadalaw ng konsyensya si Tatay Roger sa ginawa niyang pagtalikod sa ama at kuya. Yung natagal ako dito sa Manila, madalas ako sa pagtulog ko, gabi-gabi, madalas din ako umiyak. Kasi parang kulang ang buhay ko nung wala yung kuya ko. Sa isla ng Maruyog-Ruyog, Linapakan, Palawan, isang Johnny Galas ang nagkumpirma na meron na nga siyang kapatid na naglayas noon. Yun, palo. Kamali, palo. Yun ang layas niyang kapatid ko. 3 taon daw pagkalayas ng kanyang bunsong kapatid, sumunod na ring nag-istokwa si Tatay Johnny. Pili tinutuntun kung saan napadpad ang kapatid na nagngangalang Roger. Baka doon sa Palawan napunta. Ay marami dito ang mga kamag-anak namin sa Palawan. Hanap ko rin, nagkita-kita rin kami mga kamag-anak namin, wala rin. Sa pag-aakalang hindi na mahahanap ang kapatid, dito na sa isla namuhay si Tatay Johnny. Dito na ako nakaisip na ako mag-asawa. Nakatrabaho. Dito sa isla ng Patuyo, 2 bangka ang kanina pa namin inaabangan. Lulan kasi nito ang 2 taong gusto naming pagharapin. Sila na nga kaya ang 2 batang mahilig maglaro ng espadahan noong kanilang kabataan? Unang dumating ang bangka ni Tatay Roger na agad nilapitan ang isang pamilyar na laruan. Ba itong madalas namin nilaruan ng kuya ko mga araw. Sa kabilang bahagi ng isla naman, dumaong ang bangka ni Tatay Johnny. Naging madamdamin ito nang matanaw ang espada at maskara sa buhangin. Hanggang isang pamilyar na kaengkwentro ang natanaw nila sa di kalayuan. Kapatid ko. Kaya kita hinapat. Ako kapatid. Makalipas ang 5 dekada, muling nagharap ang 2 magiting na eskrimador. Si tatay yung ganda. Sana patayin tatay. Hindi ko man nakita. Ay, nagkatumali siya sa Palawan, hindi ko naman nakakagpuan. Nagpauwi ko to sa Sipalay. Ikaw? Oo, yung pangita ko nga kayo, sa lina ni Tatay Carlos. Ang tatay mo, napatay na to. Mahalaga sa akin na nakita ko na siya sa tagal ng panahon. Ngayon ko pa lang siya nakita. Pareho na kami ng lulo. Pero siya maputi ng buhok niya. Ang sa akin mayroon puti pero kaunti lang. Hindi. Ano na igal po? Mainitin yung ulo ito. Pinatunayan pa sa amin ni na Tatay Roger at Tatay Johnny na sila na nga ang magkapatid na matagal nang naghahanapan. Pinatunayan ng mga istoryang ito, singtamis pa rin ng kahapon ang nararamdaman nilang pagmamahal para sa isa't isa. Wish ko